Good day everyone, I am Ivanel Alvarez, a 4th year Agricultural and Biosystems Engineering student at ngayon pag-uusapan natin isa sa mga elements of construction which is the electrical installation. So just sit back, relax, and enjoy our discussion for today. So as we continue, una natin dyan is i-define natin what is electrical installation. So it is a collection of electrical devices that are permanently linked to one another and then can receive power from a producing source or from the operations of an electricity entity. So ito po yung pag-connect ng ating mga devices, electrical components upang makabuo ng isang system para makatalo yung kuryente. So bakit nga ba mahalaga na magkaroon ng electrical installation sa ating mga buildings? Whether it is agricultural structures, industrial structures, or even sa ating mga residents. At bakit mahalaga na magkaroon ng tama na pag-install nito? Una-una is of course maiwasan po itong mga electrical fires, power outages, and other hazardous electrical accidents kapag tama yung pag-install. At saka, we are making sure that the electrical systems and equipments are installed, maintained, and repaired correctly. Pangalawa, yung reliability. Since mostly of our equipment sa ating mga buildings, mga bahay is electrically powered na, so para magkaroon po ng source ng kuryente, so napakalaga po na magkaroon ng electrical installation. At lastly, itong efficiency. Since bumibili tayo ng mga equipment, so mahalaga na alam natin na yung mga equipment na binibili natin is fa-function siya once na atin siyang purchase. So these are the common terminologies na ating na-encounter when we are dealing with electricity. So una na dyan is yung voltage. So it is the unit for electromotive. It causes the electrons to flow. So example na dyan is yung 220 volts na dumadaloy sa ating mga grid system. Pangalawa is yung current. So it is a unit of quantity or volume passing the conductor. The unit naman ito is ampere. So next is resistance. Ito poses the flow of current. So ang unit naman dito is ohms. Lastly, yung watts, a unit of power for an appliance. So usually napag-i-interchange ito ng mga tao kasi hindi natin masyadong naiintindihan. So i-compare siya natin ngayon sa tubig kasi commonly yung electricity is nako-compare sa tubig. So halimbawa, meron tayong water tank. Yung tubig na sa water tank will serve as an electric charge. So yung pressure na tutulak doon sa tubig with connection with electricity, so siya naman yung parang voltage kasi nga sabay niya dito, it causes the electrons to flow. Yung pangalawa is yung current, yung amount ng tubig na dadaan doon sa mga pipe with terms to electricity, siya din yung amount of current na dadaloy doon sa mga conductors natin. Next is yung resistance. So habang lumilit naman yung sa tubig, habang lumilit yung pipe, so ibig sabihin tumataas yung resistance niya, kaya maliit din yung lumalabas sa tubig. So ganoon din po sa electricity. So habang tumataas yung resistance, lumiliit din po yung current na naga-flow doon. At lastly, itong watts. So ito po yung sabi nga dito, unit of power for appliances. So ito yung kailangan na amount ng power na isang equipment para siya ay gumana. So usually nakikita po natin ito sa likod ng mga appliances kung ilang mga wattage po ang kaya niyang or ang needed niya para siya ay tumakbo. So these are the main components of electrical installation. So dapat andito to lahat. Una-una na dyan is yung ating source. So pwede siyang grid or off-grid. So sa grid natin, example naman ito yung ginasupply po ng mga Meralco, Cotelco, at sa off-grid naman ito yung mga renewable resources natin tulad ng photovoltaic system, yung hydropower plant natin, at pwede na rin dito sa source yung mga batteries natin. Next is yung load. So ito naman yung mga nag-consume ng kuryente. Example, yung mga appliances natin, yung mga TV, yung mga refrigerator. And yung conductive pathway. So para magamit yung mga kuryente from the source papunta sa loads, kailangan natin ng pathway, at ito yung example nito ay yung mga wires, yung electrical wires natin. So when we are dealing also with electricity, mapapansin at makikita din natin itong mga electrical circuit. So ito po yung mga path for transmitting electric current, including the source. So ngayon meron 5 different types of electric circuits. Una na dito is yung open circuit. So pwede siyang intentional or not. So for example, may system tayo ng kuryente. So once nilagyan natin ng switch, pag na-off po yun, ibig sabihin open circuit na siya kasi nga hindi na po makadaloy yung kuryente. So yun yung intentional. While yung unintentional, ito po yung may mga cuts po sa ating mga wirings, may mga damages na hindi na po makadaloy yung kuryente. So it is an open circuit, unintentional. Pangalawa is yung closed circuit. So there is a continuous flow of current sa ating mga wirings or sa ating mga equipment without any interruption. Next, itong short circuit.
So it happens when a high volume electrical current is passed through a low resistance path na dapat hindi siya doon dadaan pero siya ay dumaan, kaya minsan ito yung causes ng pagsunog ng mga wire at pagkasira ng mga equipment. Next is itong series circuit. So ito familiar masyado sa atin kasi since elementary natuturo ito. Series circuit where there is only one path from the source through all the loads and back to the source. Ito yung kabalitaran niya, itong parallel circuit. Ito naman ay madalawa or more paths for current to flow. So para mag-function naman yung mga equipments natin, napakahalaga na mayroong electrical distribution. At saka yung pinaka-common talaga or talagang ginagamit for electrical distribution is yung mga cables. Kasi nga sabi dito, it distribute electricity throughout the structure. So, ang component po nating mga wires is, yung sa loob meron dong aluminum at copper, yun yung mga conductor na dinadala yun ng tubig. Samantalang sa labas nito is coated po siya ng mga insulators such as plastic and rubbers para maprotektahan naman yung mga tao na hindi makuryente. And for the information of everybody, itong mga cables natin ay may mga assigned specific rating na that determine ang maximum load na kaya nila. So, for example, yung sa wirings natin, it is labeled AWG, and ang sa wire naman natin, habang lumiliit yung number, mas malaki yung mga copper at aluminum sa loob, while habang tumataas naman yung labeled na number sa mga wirings natin, lumiliit naman yung copper doon sa loob at saka aluminum sa loob. So, when it means that if yung equipment natin is kailangan ng high voltage, so yung mga bili natin na mga wire is yung mga maliliit na number kasi ito yung may mga malalaking aluminum at copper sa loob. So, ito naman yung common wiring na ginagamit sa agricultural buildings. So, ang common talaga na ginagamit is itong surface wiring. So, sabi niya dito, it implies sheet cables fixed to the surface of the walls, ceilings, and etc. So, self-explanatory na siya, no, na nakadikit lang sa mga walls, mga ceilings. Itong conduit wiring is hindi masyadong ginagamit sa agricultural building since ito po ay mahal at saka mahirap din i-install. Ito po yung mga wirings na pinapadaan sa mga pipe, yung ina-insert po sa mga masonry. So, ito naman yung mga safety measures na ginagawa ng ating mga practitioners tulad ng mga engineers, electricians, architects para maiwasan yung mga electric shock. So, una dito is yung earthing, the method by which electrical energy is instantly released by sending charges through the low resistance cable straight to the earth. So, kung mas familiar tayo doon sa paglalagay ng grounds, ganun po yun. At pangalawa, itong bonding, connecting of several conductive components that are intended to carry a current. Ito po ay para ma-lessen ang possibility that someone may receive an electric shock from the malfunction of the electrical system supply when they come in contact with two different metal elements. So, ito po yung mga safety measures na ginagawa po natin mga practitioners para miwasan po yung mga electric shock. So, yung mga practitioners natin is may mga standards yan na gina-follow at dito po yan na siya nakapalaw sa Philippine Electrical Code. Na mandated po ng ating batas na RA 7920 o dating RA 184, also known as the New Electrical Engineering Law. So, dito po ang mga basihan ng ating mga practitioners na sa pag-i-install ng mga kuryente, kasi kapag hindi po sila nag-follow ng mga standards na binigay sa atin ng batas, mahihirapan po silang maka-receive ng mga certification. At ito naman yung mga government authorities na nag-implement. Una-una dyan is yung OBO, Office of the Building Official, pwede din po yung Office of the City Electrician, pwede rin po yung Office of the Municipal Electrician, at lastly yung Regional Office of the DOLE. So, as to the summary, napakalaga po na magkaroon ng electrical installation yung ating mga buildings. Una-una na dyan is of course for the safety ng ating mga occupants. Pangalawa is of course yung reliability kasi mostly of our equipment is electrically powered na, so kailangan po talaga ng source ng kuryente. At saka last yung efficiency. So ito po yung mga references na pinagkunan natin for the content of this video. So yun lang po, sana po ay may natutunan tayong ngayong araw at maraming salamat.